Bago po natin simulan, maaari pong pakipindot ang like and subscribe at mag-iwan ng komento sa ibaba. Maraming salamat po. Tao ayon sa kalikasan, hindi dapat gumawa ng mga bagay na hindi nila nakasanayan gawin siguro. Sino ang nakakaalam na ang trabahong inirerekomenda ng aking katrabaho ay magreresulta sa naturang makaligtaan ang kapalaran? Hey Dr. Jean, lumabas na ang mga medical volunteering at nagsialisa na Tara na sabay na tayo umalis. Pupunta ka hindi ba? Wika ng isa. Bakit ako pupunta sa lugar kung saan maghihirap lang ako palagi? Wika ni Jean. Ngunit pagkatapos ay muling tumingin sa likod nito, walang nangyari sa pakikipagtulungan sa taong yon. Ito ay para sa karanasan, pumirma na ako kasama ka. Wika ng isang lalaki. Hoy, hindi ako pupunta, wika naman ni Jean. Sinong mag-aakala na sumiklab ang digmaan sa lugar na aking pinuntahang voluntaryo? Ito ba ay civil war? Wala nang sapat na lugar upang maihiga ang mga pasyente. Sa kabila ng sitwasyon, ibinibigay ko pa rin ang lahat bilang isang doktor. Meron pa ba tayong hemostatic? Sigaw ni Jean. Ang isa na ibinigay ko sa iyo ay ang huli na sagot naman ng iba. I'm a doctor, ang saisip niya. Doctor. At dahil isa akong doktor. Wika niya habang papalapit na ang mga sundalo sa kanya. At ang mga rebelde ay nanroon na. Ano ang gagawin natin? Nang gulat na gulat si Jean habang nakatutok na ang baril ng rebelde sa kanila. Buwiset ang nasambit na lang niya. Hindi, wika ni Jean at hinaranggan ng bala papunta sa mga kasama niyang mga bata. Gawin mo lang ang kaya ko. Doktor, wika ng bata. Wika ng bata na may luha sa mga mata. Doktor, sambit ng bata. Tama, isa akong doktor, wika naman ni Jean sa kanyang isip. Sabay sigaw ng bata na Dr. Jean. I'm a doctor. Sa walang kamalayan ni Jean ay siya ay palutang-lutang. Habang sinasabi, ang sakit ay labis. Parang tinalo ko lahat. Nahuhulag ako. Ito ba ay kamatayan? Nang bigla pagmulat ng kanyang mga mata, isang kagubatan na ang kanyang nakikita. Isang gubat, tanong niya na may pagtataka. Nasaan ako, anong ginagawa ko dito? Wika pa niya, nang napatingin siya sa kanyang mga kamay. Ito ay kamay ng isang bata. At dugo, wika niya. Tama, namatay ako noon. Kung ganun, nasaan ako ngayon at bakit ako naging isang bata, wika niya nang may pagtataka. Nang bigla siya nagulat at may mga nakitang mga nakahandusay na mga katawan. At mga karawahe na tila'y tinambangan. Pinagmamasdan niya ito at hindi siya makapaniwala, kinurot pa niya ang kanyang mukha kung nananaginip ba siya, ngunit napagtanto niya na ito'y totoo. Hindi rin ito set ng pelikula. Ang baho ng dugo ay napakalakas para ito ay peke. Nang nilapitan niya ang isa. Ito ay bangkay ng isang totoong tao. Meron siyang hati na dulot ng isang pag-atake. At ito ay napakatalam, anong klaseng espada ito na kayang hatiin ng isang tao? Wika niya sa kanyang isip. Bangkay na walang tama ng bala. At nakakapagtakang pananamit. Ay halos parang napunta ko sa mundo ng Merim. Habang tinitignan niya ang bangkay ng isang tao, napabuntong hininga siya. Marahil ay dahil sa napaka-absurd ng senaryo na ito. Ngunit nakakapag-isip ako ng maayos. Tiyak na hindi ito ang disyerto kung saan ako namatay, sa Korea. At higit pa rito, hawak ko ang katawan ng isang batang bata. Lahat ng tatlong bagon ay ganap na walang laman. Ang mga taong ito ba ay tinambangan ng mga rogue o bandido o kung ano? Hindi pa napupunta sa rigor mortis ang kanyang katawan. Ibig sabihin wala pang 2 oras mula nang mamatay siya. Wika ni Jean. Kailangan ko mag-focus. Kailangan ko makaalis dito bago pa makabalik ang mga bandido, wika niya. Nang bigla meron siyang narinig na humihingi ng tulong gamit ang mahinang boses. Meron pang natitirang buhay. Pagtataka ni Jean. Okay ka lang ba, sir? Dagdag pa niya. Bata, ibigay mo ito sa aking asawa, wika ng lalaki habang inaabot sa kanya ang isang supot. Okay lang ako mamatay pero andyan pa ang aking asawa. Susubukan kong patigilin ang pagderyugo, wika ni Jean sa lalaki. Napakaswerte niya. Sa kabila ng napakatagal ng sugat ay hindi siya nagdusa ng anumang panloob na pinsala. Maraming dugo ang nawala sa kanya, kailangan kong maisara ang kanyang sugar, wika niya nang biglang. Nakita niya ang supot at binuhos ang yaman. Sige na kahit, wika ni Jean. Nang bigla may nakita siya ng mga karayom at kumuha siya ng kanyang buhok upang gamitin bilang isang sinulid. Hindi magiging imposible ang kalinisan. Wika niya. Medyo masakit ito pero kailangan mo itong tiisin, wika ni Jean sa lalaki. At sinumala na niya itong tahiin.
Makalipas ang ilang oras natapos na rin tahiin ni Jean ang sugat ng lalaki. At nagpasalamat naman ang lalaki kay Jean. Wala na akong magagawa, hindi ko nagawang pangalagaan ang kalinisan para magkaroon ka ng impeksyon. Kahit na hindi ako naniniwala sa langit. Naniniwala ako sa kalooban ng isang asawang may buntis na asawang naghihintay sa bahay. At ibinalik niya ang supot ng lalaki. Sinabing pakiusap mabuhay ka, wika ni Jean. At pinapakita ang bundok, kung nasaan sila, at hindi lang pala isa ang kanyang nagamot at higit pa. Siya ay napaupo sa sobrang pagod. Mahirap ito, sa huling buhay ko at ako ay nasa hustong gulang na. Ngunit doon, maaaring mas maraming tao ang nabubuhay. Wika niya at tumayo siya at naglakad-lakad. Wala na marami, pero may humihinga pa. Kaya ko magbigay ng paunang lunas. Pero pagkatapos noon kung wala pang tulong sa huli sila rin ay. Nang hindi na niya tinapos ang kanyang iniisip. Pag-iisipan na lang niya yon mamaya. Pero ngayon mag-focus muna ako sa pagsagip sa kanila, wika niya. Kailangan ko ibigay ang lahat para mailigtas sila. Dahil isa akong doktor, wika niya sa kanyang isip. Sa isang kagubatan kung nasaan sila naruroon. Ay patuloy siyang naggagamot sa abot ng kanyang makakaya. Masyado siyang nawala ng maraming dugo. Hindi ko siya mailigtas, wika ni Jean habang hingal na hingal. Ang basic na emergency care ay, wika niya sa kanyang isip. Determinasyon nila kung paano sila makakasurvive. At ang mga hindi makakakaya. Habang pinapakita ang mga katawan ng kanyang mga ginagamot. At siya ay hingal na hingal dahil pinapasa niya ang isang taong sugatan na doble sa kanyang laki. Puro 3 lang, wika niya. Hindi ko kayang iligtas ang 3 tao. Dagdag pa niya, habang may lungkot sa kanyang mga mata. Kung meron lang akong maayos na mga gamit pang medical, wika niya habang nakaluhod. Nang bigla siyang may nakita na isang kapiraso na tela. Loud Dragon Secure Delivery, pagtataka niya. At pinapakita ang isang grupo ng Secure Deliver. Ang grupo na ito ay naghahatid ng kahit ano sa tamang halaga. Pero ang mga grupo ng mga delivery ay umiiral lamang sa mundo ng Merim. Pero ito ba ay totoo na mundo ng Merim? At ang mga tao na ito ay galing sa grupo ng Secure Delivery. At ang rescue team ay parating na. At kinuha niya ang isang espada sa katawan ng isang patay. At nagtipon ng damo at kinaskas ng bato ang espada upang makagawa ng isang apoy. Hanggang sa nakagawa siya ng apoy. Sa palagay ko ang mga bagay na natutunan ko sa pagiging army ay talagang kapaki-pakinabang. Wika ni Jean na tuwang-tuwa. Pero talaga, ang daming trabaho nito. Para sa isang maliit na katawan. Wika ni Jean habang nagbubuhat ng kung ano-ano. Kaya pala, gumawa siya ng pansamantalang masisilungan. Sa wakas natapos ko din itong itayo. Wika ni Jean habang nagpapyunas ng pawis sa noo, at hiniga niya ang kanyang maliit at pagod na katawan katabi ng mga niligtas niya. At napatingin sa langit. Talaga bang darating ang mga rescue team? Wika niya sa sarili. At tumayo siya at sinabing, siguro mas mapapabuti sa akin na bumaba sa bundok ng mag-isa bago pa maging delikado. Wika ni Jean, ngunit napatingin siya sa kanyang mga pasyente at di maiwasan ang makaramdam ng konsensya at pag-aalala. Siya ay napaupo, at naisip na, sa palagay ko isa pa rin akong totoong doktor pagkatapos ng lahat. Sa gabing nababalutan ng liwanag ng buwan, nandoon pa rin sila at hindi pa dumarating ang mga rescue. At ang una kong rason kung bakit ako naging isang doktor ay dahil magagawa kong kumita ng maraming pera. Isa yun medalya ng karangalan para sa tulad kong ulila. Patunay ng tagumpay, pagkatapos italaga ang aking buong buhay at pagtagumpayan ang hindi mabilang na mga paghihirap. Pero paano? Nahuli ako sa isang digmaang sibil dahil sa ilang voluntaryong gawain. At namatay sa baril upang protektahan ang isang bata. Wika ni Jean sa sarili habang kinakamot-kamot ang kanyang ulo. Nang bigla, hindi kaya, mga lobo yon. Hindi yun imposible, ito ay mundo ng Merim. At kung meron mga bandido siguradong meron ding mga lobo, wika niya na may takot habang nakangiti ng nakakaloko. Sige na rescue team, bilasin ninyo. Cloud Dragon Secure Delivery. Sigaw ni Jean na natataranta na. At napatigil siya. Sandali lang, Cloud Dragon Secure Delivery, wika niya. Na may pagtataka, nang biglang meron siyang narinig. Pamilyar sakin ang tunog na yun, wika ni Jean. Hagaling sa Supreme Demon King. At yumanig. Ang lupa. Anong nangyayari? Wika ni Jean. May mga paparating, dagdag pa niya. Habang hawak-hawak ang isang espada.
Ngunit naisip niya baka ang rescue team ngunit pwede din mga bandido. At pinapakita ang pagdating ng Cloud Dragon Secure Delivery. Napaupo na lang si Jean at natawa. Ang rescue team ay totoong dumating, wika ni Jean. Maliligtas na kami, pareho ako at ang mga pasyente. At papalapit na ang Cloud Dragon Secure Delivery. Sa pagdating nila inabutan nila na nakaupo si Jean sa may lupa. Wow, ang bagon ay natatangi, wika ni Jean na may pagkamangha. Mukha itong malaking medicine cabinet. Wika pa niya, para nararamdaman ko, narinig ko na ito kung saan dagdag pa niya. Nang bigla may naalala siya at gulat na sinabing, ang godly Dr. Beckrins medical bagon. At naalala niya ang nakaraan habang may binabasa siyang isang novel. Dr. Jean, nagbabasa ka na naman ng Miriam novel, wika ng kasama niya. Ano kaya kung ilayo mo ang iyong ilong habang binabasa ko tong pabirito kong pampalipas ng oras? Pabirong sabi ni Jean. Supreme Demon King, mukha naman nakakaboring, tugon naman ng kasama niya. Ito ay si Hella Good. Ribat naman ni Jean. At nabalik sa kasalukuyan. Natatawa si Jean habang sinasabing hindi maaari, nagkataon lang ba to? Wika ni Jean. Sabay may nakakita sa kanya at itinuro siya, aking Panginoon, meron pang mga nakaligtas, wika ng lalaki. Gulat naman si Jean at naisip na, walang paraan, tama? At dyan po natatapos ang Chapter 1. Maraming salamat po.